comprising of 17 organization na ang tema namin is Marcos Resign, ay may sarili ring karabad. No? Sila, may sarili silang yung Trillion March, yung Bayan Muna. Kami rin may separate din kaming panawagan sa ating mga kababayan na magkaisa at lalo na sinusuportahan namin yung 18 Marines na kahapon ay naglayag or sabi na sila pala ay nagamit ni Saldico na ang daming kinurakot na pera. Ito po ay dinidistribute sa mga opisyal. Nasabi ng mga Marines na execute ng affidavit na isa sa dinilibira ng pera di umano ay ang bahay ni President Marcos sa Forbes at saka sa Mawai. Marami ding mga congressmen, mga senador at mga ibang government official na nakatanggap, pati ang COMELEC official nakatanggap di umano ng maleta, meaning billion or hundreds of millions of money. So, siguro sana magkaisa tayo kasi yung nilusay na pera ng bawat mamamayan. Araw-araw naghihirap ang mga taong bayan natin, mga mamamayan, nagtatrabaho. Every April, kinukubra ang buwis. Lalo na yung mga government official. Lalo na yung katulad ninyo na mga nagtatrabaho lang. Kinukubra na kagad ang buwis. At ito yung buwis, ito yung ina-allocate na budget ng gobyerno at ito yung ninanakaw at dinidistribute sa mga opisyal. Sabi ni Congressman Erice, 1.45 trillion ang nalustay na pera. So, tayong mga kababayan, I appeal to you. Ito ba ay pabayaan lang natin? Ilalagay lang natin sa forgetfulness. So, this is the time na maninindigan tayo in whatever ways na sana mananagot ang mga opisyalis. Sabi ni Bongbong Marcos, nung December pa may makukulong. Hanggang ngayon, wala pa. Kasi pala, base dito sa mga testimonya ng itong mga 18 Marines, maliban na si Saldico, nagsabi na rin. Si Gutesa, nagsabi na rin. Si Bernardo, at saka yung nireveal ni Congressman Tinio at Erice na si Adrian Bensamin. May pera din na 8 billion na pinaglulustay na di umano ng ating Pangulo. So ito po lahat. Huwag po natin kalimutan ito. Sir, going back to the protest na ginagawa ngayon, okay. According to NCRPO Director General Labirin, ibang usapan na raw kapag may binanggit tayong impeach Marcos o patalsikin ng isang opisyal. What's your reaction, sir, regarding that? Hindi tayo nagpapatalsik. Kasi that's an overt act. That's in violation of laws and probably the Constitution. Pero kung manawagan tayo, kusang loob niya, kung wala na siyang kakayahan, ngayon na nakikita na natin, napakapayat na niya. Baka may sakit siya. Under our saligang batas, he is obligated to reveal. Si Marcos is obligated under Section 12, Article 7, to reveal to the people kung anong kalagayan niya. Kayo lahat, nakikita nyo. Napakapayat na niya. So, that's a serious illness. Sir, bara voluntary resignation. Voluntary resignation. Kusang loob niya. Hindi tayo nagpapabagsak ng gobyerno because that is in violation of law. But we can shout to high heaven, Sir Marcos, ano bang sakit mo? Bakit mo pa pinapatuloy ang kabulastugan mo sa panggobyerno? Hindi ba karapat-dapat lang mag-resign kayo? Kasi kung hindi nyo kaya, payat-payat nyo na, sir.
Kakagaling nyo lang sa ospital. Grabe na yung ekonomiya natin. Maski sinong economist, tanungin nyo. Ang ating gross domestic product, GDP, 3%. Paano tayo makakaahon sa kahirapan? Lalo na may sakit po kayo. Alright. Thank you, sir. So, yun lang po ang panawagan natin. Thank you, sir. Sir,